Hello mga kapatid, welcome, kumusta na po? My name is Glenda, I'm a cancer survivor, warrior, I'm your classmate. And welcome to this channel, okay? Dito pinag-uusapan natin ang maraming bagay tungkol sa cancer, sa treatment, life during cancer. And if you are new, welcome, okay? Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang mga importanteng reminders para sa mindset ng bawat pasyente at survivor para wag tayong magkamali, wag makagawa ng ikakasira ng ating journey to better health, kakasira ng ating kalusugan. And yung mindset kasi, it's very important, okay? Tamang pag-iisip. And itong mga bagay na to ay pwedeng makapagprotekta sa atin, okay? Habang tayo ay pumipila kung saan-saan, naghahanap ng guarantee letters, nag-iisip kung anong kakainin, punta ng doktor na ganito, palab test na ganyan, patest na ganito. Ito ay mga bagay na makakapag-gabay sa atin para kahit papano naintindihan natin yung ating sitwasyon na pinagdadaanan, okay? Alright, so ito ay mga mindsets natin na dapat i-monitor as we go through this health journey. Okay? Una, number one, meron akong prepare na 12 para sa ating lahat kasi importante po ang logical na pag-iisip habang tayo dumadaan sa treatment. Okay? Minsan nakakawala talaga sa sarili yung daming problema, di ba? So ito yung makakatulong sa atin. Number one, kailangan aware tayo habang nagpapagamot tayo na okay, gawin natin ang lahat. Gawin natin lahat kung kailangan yan ng chemo, radiation, poso. Kung kailangan ng chemo, ng radiation, lahat ng pinapagawa sa atin sa abot ng ating makakaya. Pero, we have to understand na hindi garantiya ang pag-chemo at pag-radiation na hindi na magre-recur ang cancer. Recently, ay may nakita akong comments. Hindi ko alam kung naka-chat ko ito or parang comment yata. Ang sabi niya, magre-radiation po ako kasi sabi ng doktor para daw hindi na mag-recur. Parang nabasa ko yata ito sa isa sa mga pages pa. Parang pag gano'n, minsan hindi na ako sumasagot. Kaya lang, babalik ako doon sa pinag-usapan namin, yung current doctor ko ngayon. Sabi niya, minsan mali ang pagkakaintindi ng mga pasyente sa chemo at radiation. Mali rin kasi ang pagkakapaliwanag sa atin. Minsan ang paliwanag sa atin, sige, para gumaling ka na, para hindi na mag-recur. Pwedeng gumaling. Pero wala tayong garantiya na porke nag-chemo, kinumpleto yan, at nag-radiation, kinumpleto yan, ay hindi na magre-recur. Isang sample na lang po ako. Ang chemo ko, kasi triple positive, 8 chemo, so combination ng cyclophosphamide, doxorubicin, docetaxel. Okay, tapos meron pa akong Trastuzumab. Alright? So, yun yung mga gamot na ginamit sa akin. So, yung mga chemo, 8. And then, 18 nung Trastuzumab. And then, nag-radiation, 30 cycles. Okay? So, graduate ako nung huling Trastuzumab na, kunyari, July 5. July 5, 2019. Wala pang September 25, may tumubo na naman na bago, nag-recur. Also, another proof. So, hindi, kinumpleto ko. Also, another proof is, sa mga support groups po na kinabibilangan ninyo. Yung mga nag-recur po dyan, marami na. Okay, tanongin nyo, nag-chemo ka ba? Oo. Pumipila pa nga kami. Nag-radiation ka ba? Oo. Pero nagre-recur pa rin. So, pag may nagsabi sa atin na, mag-chemo ka, mag-radiation para hindi na mag-recur. Alam nyo na hindi naman natin po kailangan barahin. Hindi totoo. Hindi naman po kailangan ganun. Pero at least alam na natin na, okay, hindi yan guarantee. Okay, ang chemo at radiation ay pwede makatulong to manage the disease. Okay, pero hindi pa rin yan cure. Alright? So, kailangan aware tayo doon, ha? Pero ibig ba sabihin, hinto na hindi. Tuloy, gawin nyo po ang treatment choices nyo ay pag-uusapan po ninyo ng inyong pamilya at ang inyong doktor. Okay? Kailangan kayo pa rin po ang magde-decide. Pero kailangan aware din tayo para manage ang ating expectations. Okay? Number 2, mindset pa rin. Ang goal ay hindi laging ang disappearance ng cancer or ng tumors. Okay. Nung bago ako, yun yung ideal kasi. Nagkaroon ng cancer, inopera, tapos yun yung usual na dinadaan ng ruta.
nagka-cancer, nagpa-opera, nag-chemo, nag-radiation, wala na, okay na, survivor na. So, magpo-post na tayo sa Facebook. Okay, I beat cancer. I survived. Survivor na, ganyan. Tapos bumabalik. Pero papaano naman, yun, tapos bumabalik. Minsan, yung iba naman hindi. Pero papaano naman yung mga taong hindi pa rin nawawala? Yung cancer, nandun pa rin. Ibig ba sabihin, baliwala? Yung hindi. Victory pa rin yan. Survivor ka pa rin. Okay? Kasi may mga tao na meron pa rin silang tumor pero ongoing ang buhay. Ako sabihin ko, alam niyo na po ito, on treatment pa rin ako. Hindi ko na dinedetalye kung para saan, pero yung mga, ang nakakaalam lang yung mga pastors ko, yung mga professors ko sa Bible Seminary, and yung mga best friends ko, hindi ako nagdedetalye sa Facebook, hindi naman kasi kailangan. Pero alam niyo na on treatment ako. Bukas may hiking pa ako, pupunta pa ako ng bundok, okay? Tuloy ang buhay. Meron akong napanood na lecturer, nagle-lecture siya about melatonin. Sinasabi niya, okay, may marami siyang pasyente, sabi niya, you can have cancer, play golf with it, live with it. Ang importante lang ay hindi siya nag-grow, dumadami, at nag-i-inter-barangay. Again, ang importante, yung cancer ay hindi nag-grow, dumadami, isabi nag-grow, lumalaki. Dumadami or nagmumultiply at nag-i-inter-barangay. Meaning, nagpupunta-punta sa ibang organs or nag-mets. Okay? Kailangan hitin nyo. Okay? So, meron din pong mga tao, yun nga, kagaya na sinabi ko, may mga tao po na they are living with cancers pero ongoing ang buhay. May kilala ko school principal. May kilala ko bone mets, ang tagal na. Okay? Iba-iba po kasi ang journey ng mga pasyente pagdating sa cancer. Pero hindi po porke may tumor, baliwala na. May tumor pa rin, baliwala na. Hindi po ganon. Everyday victory po yan, nabuhay tayo humihinga, tayo nakaka-function, and then dapat po natin yung ipagpasalamat. Pero kailangan alam din natin na yung pinagugutan pa rin na hindi ngayon, hindi lang yung ideal na outcome or desired result natin is yung mawala. Kasi pwedeng hindi mawala. At may mga tao na talagang matindi yung survival story katulad ni Chris Carr. Siya ay na-diagnose nung siya ay 31 years old. I think 2003. Siya ay 31 years old. Na-diagnose siya. Stage 4. Okay, metastatic agad. Lung and liver cancer. Yung kanyang liver daw ay parang Swiss cheese. Okay? She has 24 tumors spread across her lungs and her liver. So, dumaan siya hindi po siya nagpa-surgery, hindi po siya nagpa-opera, nagpa-chemo, walang ganon, walang radiation. Kasi po, nagtanong-tanong siya, nag-consult siya ng iba't ibang doctor, and then nakakuha siya nung jive sila na doktor. Ang sabi sa kanya, let's wait and see. Walang opera, wala. Kasi po yung cancer, sabi ng doktor niya, let's wait for the cancer to make the first move. Nagkataon yung cancer niya hindi gumagalaw, hindi nag-grow, hindi dumadami, hindi nag-i-interbarangay. Okay? So until now, 21 years later, she's still alive and looking good, very pretty, functioning, and healthy. I think wala siyang maintenance and yung kanyang mga labs ay every 5 years. Pero yung stepdad niya, nagkaroon din ng cancer, namatay. I'm sure in-apply nila yung diet ni Chris Carr. Okay, pero namatay. Iyon nga po, kagaya na sinasabi ko, iba-iba ang path natin. So, ang choice natin ay sa treatment, depende po yung sa ating desisyon, sa pamilya, at sa ating mga doktor. Okay, kung ano ba yung galawan ng cancer. Okay, pero ang sinasabi ko rin po, encouragement sa mga taong on treatment pa rin or living with cancers na victory pa rin po yan. And may mga tao po na nakaka-function pa rin ng maayos kahit po meron silang mga tumor. Ipapagdasal lang po natin araw-araw sa Diyos na sana walang pain at makakilos pa rin tayo at wag nang lalala. Okay? Alright, so yun po yung number 2. Number 3, be patient. Be patient sa mga kailangang daanang sitwasyon. Pipila sa ganito, hahanap ng guarantee letter, mag-upload ng mga requirements, maraming pagdadaanan. Kaya ingat din po tayo. Kunyari, magpo-post tayo sa social media, sa mga group chats, minsan may nakikita ko nag-aaway-aaway pa. Kasi nga na tayo pare-pareho tensyonado. Pag ganun, mahirap kasing kumalma kung gusto mo magpanik. Like ako, nung isang araw,
Okay, may mga times na pwedeng kumalma, pero may mga times na kailangan mo lang mag-express ng feelings mo na, hindi, nasa-stress talaga ako, natetensyon. And huwag niyo pong kikim-kimin yun. Express yourself, the full extent of your emotion, kasi kailangan po yan, outlet, magbe-burst yan, okay? After that, nakakapag-release na tayo, makakapag-isip-isip tayo na, okay, kailangan ko itong daanan, eto ang guhit ng palad sa ngayon, hindi ako magpepeke na wala, okay lang ang lahat, kulang ako, hindi. Bisa mabubuisit ka rin. Pero after nun, kakalma ka rin. Okay, be patient and ilista ang lahat ng mga matututunan, pati pagkakamali, para hindi na maulit. Alright? Number 4, monitor your posture. Okay, ayaw na natin na magkakaroon pa tayo ng ibang problema sa katawan. So, monitor ang posture. Katulad ng how you sit. Ayan, ako minsan nakukuba kasi lagi nagko-computer. So, dapat bamatayan natin to. Okay? How we sit down, how we stand, yung resting face natin. Okay, dapat to. Ayan, hindi naman nakangiti lagi. Pero at least, yan. Tapos, how we sleep. Okay, ako nakatihaya para walang wrinkles. O ngayon, sabi ng doktor, may yakap na unan, lagay dito yung kamay, okay? Alright, sige. Para yung heart mas mababa pa rin dun sa kamay. So, yun, monitor natin. Ako rin isang berabantayan ko how I walk. Importante din na how we walk. It's not just about self-confidence, kundi baka yung posture din natin pag naglalakad mali. Ako, kailangan ayusin yung lakad ko eh. Okay? Kasi nakikita ko minsan sa salamin, parang hindi ako maganda maglakad, kaya kailangan ayusin ko yun. So, how you sit, how you stand, your resting face, and how you sleep, and how you walk. Okay? Number 5, ingat sa kakapanood ng mga exercise videos. Okay? Meron ako napanood na talagang, nabanggit ko na to dati, hindi ko alam kung ginawa itong video na to 6 months after ng surgery daw eh. 6 months after surgery, hindi ko alam kung ano ba, kailangan ba nito ng validation, kailangan ba nitong magpasikat or something, para daw mag-inspire, pero delikado po yun. Pinakita ko sa doktor, mali yan. Kapag tinamaan tayo ng lymphedema, trauma, dahil po sa mga na-dissect o na-remove na lymph nodes, malaking problema po yan. Ingat po sa pagbubuhat ng mga mabibigat. Okay, kahit nga yung simpleng hiwang-hiwa lang kapag matindi na yung pakayang mabibigat na mga binubuhat. Ingat po tayo, dahan-dahanin, huwag magmadaling bumalik sa normal kasi po, hindi na rin naman tayo normal. Okay? And at the same time, kung gagawa tayo ng exercise, pag kailangan naka-video pa, unless talagang gustong ipakita sa publiko. Pero, yun nga yun ang nakakatakot doon kasi may gumagaya. Ang lymphedema po, ito yung inaaral ko recently. Alam nyo po ba? Okay? Ang lymphedema, minsan kapag ikaw ay tinamaan ng lymphedema, merong kailangan ng neck x-ray, nerve test, tapos may mga machine, i-check yung mga ikakabit yung mga machine. Kailangan i-test, tapos i-google nyo yung lumalaki yung binte kasi nga, hindi na nade-drain yung mga liquids na dapat ma-drain out of the body kasi nga, yung lymph natin naapektuhan na damage na. Okay? At pwedeng ma-damage yun, yung iba, congenital, parang congenital, pero yung iba dahil nga sa surgery, yung radiation, ayan, yung treatment sa cancer nakaka-apekto yon. Tapos minsan naman trauma, na aksidente, nabugbog, or sobrang napagod. O maraming factors yan. So, kailangan iingatan natin, ingat sa kakapanood ng exercise videos. Kahit pa, minsan doktor ang nagsabi, may pinanood ako, doktor. Hindi ko tayo itong doktor na to, foreigner. Kasi parang naiingayan ako dun sa kanya. Tsaka, masyadong emphatic, parang convinced, nung ina-analyze ko yung ginagawa niya, sabi ko, yung exercise na yan, mali yan, hindi yan pwede sa lahat ng pasyente. Alam ko na mali yung tinuturo niya, pwedeng tama, okay, tama, pero hindi yan kaya ng lahat ng pasyente. Kasi tinuro niya, ito yung dapat yung gawin para ma-prevent ang cancer recurrence ng ganito kalaking porsyento, may pag-aaral, okay, fine, nandun ako, may pag-aaral. Pero yung routine niya, nakakatakot. Marami tayong pasyente na, like ako, 51, I'm turning 52. Yung ganung routine, hindi yun pwede sa akin.
At saka kunyari, merong parang elbow planking. So yung weight ng katawan mo nasa elbow, di ba maapekto? Paano kung breast surgery? Or malapit dyan sa area ng chest? Di delikado yung arms. Ngayon, sabi ko, paano niyo to? Ba't tinuturo niyo? Yung pala, kaya siya ganun kalakas, ay Olympic gold medalist pala siya dati sa bansa nila. Pambihira naman. Kaya pala ganun siya kalakas. And she's young. I think she's only in her 30s, late 30s. Sana naisip niya na just because kaya niya, kasi yung physique niya, trained talaga for that, hindi ibig sabihin kaya ng ibang tao, ng mga pasyente. Okay? Kaya ang pag-ano pa rin yan, exercise ang pag-uusapan, ang kakausapin pa rin doktor. At saka meron talagang trained na magturo ng exercise or maging exercise coach ng cancer patients. Hindi lahat. Hindi lahat. Okay, kung sa lahat ng mga gustong magkaroon ng personal coach, if you're a cancer survivor, warrior, pwedeng online ito ha, igagabayan kayo. PM me sa Facebook ko. I'll tell you how. Okay, may rate yan hindi yan libre. Kasi nag-aaral pa to. Ang certification niya from the US. Okay? So, delikado yan. Kasi ang lymphedema, kapag tayo tinamaan niya, mahirap na gamutan. Walang cure. It can be managed. Pero, it's a lifetime condition. Okay? So, ingat po tayo. Okay? Sa mga kaka-exercise natin na yan. Dahan-dahanin, hindi po minamadali ang buhay. At hindi minamadaling bumalik sa normal, tapos magvi-video, tapos sasabihin, uy, nakaka-inspire ka, yun lang yung habol natin. Baka po may mag-guide pa tayo sa mali, or baka tayo mismong mapahamak. Okay? Okay, number 6, humanap ka ng eating pattern na bagay sa'yo. Okay, eating pattern na bagay sa'yo, ang bagay sa akin ay maaring hindi bagay sa ilig ako. Napatunayan ko na recently na hindi talaga ako dapat na nagbababoy. Nakatikim ako ng konti. Pinapahama ko pa yung baboy na yan. Okay? Hindi na talaga ako pwedeng kumakain ng baboy and then yung beef din. Hindi na rin ako nag-food chain. Siguro kung emergency, pero kakabahan pa rin ako Okay? Kakabahan pa rin ako. I can eat fish. I can eat chicken. Maganda nga kung tayo mismo nag-alaga ng manok And then mga gulay. Okay? Milk, babalik ako sa almond milk. Tapos, anong tawag dito? Maraming gulay, okay? Kanina nalaman ko, wala na pala akong milk. Yung i-blender ko sana, kinain ko na yung gulay, tapos pinapa ko na yung prutas, yung natira, kakainin ko ulit mamayang hapunan. O, at least nakain ko pa rin, okay? Humanap ko ng eating pattern na bagay sa'yo and stick with it. I would still recommend talagang iwas na sa processed meat, yung mga fast food, yung mga sweets na mga packs, lahat. Okay, ako pa, and by the time na ginawa ko tong video na to, ako po ay isa ng certified cook. I already got my national certification. So, tapos na po ako ng training. Lahat ng yung aral, pati yung kitchen work, pumasa na rin po ako sa cooking demo, sa interview, sa quiz, and then, na-receive ko na yung aking national certification ng isang araw. Okay, I'm now a certified cook and recognized yan internationally. So, pagdating sa pagkain, ang challenge dun sa akin nung nag-training ako is, may mga niluluto na, hindi ko pwede kainin. Okay, dapat scholar ulit ako for baking. Kailangan ko magpahinga ngayon. Kaya hindi muna, pero sabi ko baka God is protecting me kasi puro matatamis yon. And I think kaya ko na namang mag-bake. Okay, ang sinasabi ko po is, maging maingat. Hindi niyo po kailangan maging certified cook or anything. Basta alamin niyo lang po kung ano yung mga bawal. Hindi po ako naniniwala sa everything in moderation. Isa po yung napaka-horrible na sinunod kong panuntunan at look where it got me. Balik din ang balik ang cancer. Okay? Magandang mas maayos na ang pagkain. Iwas na sa mga meat, sa processed food. Ang dami na pong nagsasabi niyan. And then hanggat maaari yung gulay pag hinuhugasan natin, kung pwede mabaran ako, naubusan ako ng suka at baking soda, binababad ko sa tubig na may asin. Pero mamaya bibili na talaga ako ng baking soda or ng suka. Balawang mabuti, okay? Balawang mabuti. Yung pagkain na bagay sa akin ay baka hindi bagay po sa inyo. Pero ako sinisigap ko po na maging healthy yung pagkain pag nasa bahay. Kasi kailangan ko rin kumain lagi sa bahay para ako nagluluto. Kung bumili man ako sa labas, kailangan ko sa bahay kumain dahil inom pa ako ng mga gamot. Okay? Merong before meal, may after meal. Naalala ko, hindi pa ako umiinom ng gamot. Okay? So, kailangan po
clear sa atin yung mga pagkain na hindi na natin dapat kinakain at yung mga dapat nating i-focus, okay? Kumain din po tayo ng fermented food, yogurt, kimchi, sauerkraut, kombucha tea para yung health microbiome, magandang maalagaan yung health natin. Alright? Ang goal natin is, wag nating isipin na, dahil dyan gagaling mawawala ang cancer, kasi pwedeng hindi. Pero at least it will help us, sabi nga rin ni Chris Carp, it will help us to live longer. At dahil sa mga masustansyong pagkain, magbibigyan ng katawan natin ng panglaban, ng mga tools para lumaban sa mga infection, sa mga toxins na encounter natin sa paligid. Okay? At least may panlaban yung katawan natin. Alright? It may not make us, anong tawag mo dito, cured. It may not make us, it may not make the cancer go away, but it will help us to live longer pagka tama yung pagkain. Okay? Number 7, patience. Patience sa mga insecurities, mga body changes. Okay, ako nakikita ko, hindi po timbok yung concern ko, madali lang i-fix yan eh. May mga times na wasting away, ang dami ng ganito, imperfections, may ganito, may ganyan. Kailangan lang maging patient tayo. At the end of the day, kasi nakita ko nung cremate yung lola ko, andyan na pala yung pang-cremate na machine, umiyak, nanay, salamat po. Lola ko to Tapos, papasok na po siya sa, pang-cremate. Asan po? Ayan andyan pala. So, nakita ko, sa katapusan ng araw, at the end of the day, wala I mean, itong katawan natin, baliwala rin. Hanggang buhay tayo, alagaan natin. And kasi ang taong may longest relationship tayo ay ang ating sarili, ang ating katawan. So, alagaan na natin. Hanggang sa abot ng ating makakaya, irespeto natin, mahalin natin, alagaan, pakainin ng maayos na pagkain, at tanggapin natin ang mga pagbabago, especially if you are on treatment for cancer. May mga ganito pa rin, may growth na naman na ganyan, kulang na ng isang dibdib, naputulan na ng ganito, ganyan, may mga tahina. Irespeto pa rin natin ang katawan kasi yun ang resulta ng battle na ating pinagdaanan. Hindi natin ito pinili. Pero dahil tayo mga magigiting na tao, pinili nating makipaglaban at mabuhay pa rin. Kung ano tayo ngayon, I'm sure God can still use us. We are still alive. So, dapat alam natin yung purpose pa rin natin sa buhay at kaya pa rin nating gawin yung mga pinapagawa ng Diyos para sa atin. Actually, dadasal ako kanina, iniisip ko na, sige Panginoon, kung ito yung katawan na binigay mo sa akin with all its imperfections, lumalabas sa mga diagnosis natin, minsan may ganito, may ganyan, gagawin ko pa rin kung ano sa tingin ko yung pinapagawa mo sa akin. Okay. At least when it's time to go, nagawa natin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Pero yun nga, we have to be patient kasi hindi na natin pwedeng i-compare ang katawan natin sa mga K-pop stars na pagkakikinis, pagkasi-sexy, at pagkakalulusog. Not necessarily malusog kasi minsan hindi rin sila kumakain ng maayos para lagi silang payat. Pero you know what I'm saying, okay? Iba na ang katawan natin, but still we would like to encourage everyone, honor our bodies. Honor your body kasi yaan ay matapang na nakikipaglaban ngayon at sinisikap na manatiling buhay, matatag, malusog sa kabila ng mga treatment na dinadaanan. Okay? So, yun yung ating reminder. Be patient. At tanggapin natin ang ating sarili for who we are and for what we look like now. Okay. Number 8. Listen to your body. You know when something is wrong. Kunyari, sinabi mo sa doktor mo, Doc, may ganito ang anong condition. Hindi, wala yan. Ako nararamdaman ko Pagka hindi, wala yan. Something is wrong. Like ako, galing ako ng check-up today. Nagpunta rin ako ng check-up ng isang araw. Kasi alam ko something is wrong na. Nung nakita ko ng doktor today, napatitig sa akin na matagal. Sabi ko, Doc, 3 times ko na yung sinabi sa'yo in the past. Okay, so ngayon, meron ng gamutan specific for that. Okay? Kayo po, kapatid, alam niyo po kung may mali. Sabihin niyo na sa doktor, eto po yung mali. Eto yung nararamdaman ko. And kailangan willing kayong dialogue sa doktor. Okay? Listen to your body, write down. Lagay nyo sa phone nyo, nung araw na ito, naramdaman ko ito. Nung araw na ito, namanhid yung tuhod ko. Nung araw na ito, sumasakit yung dibdib ko. Siguro dahil masikip yung bra. O sa araw na ito, ganito, ganyan. Okay? Ililista nyo sa cellphone nyo. Okay? At kung yung cellphone nyo, mabanggit ko na rin, ay merong
pang-monitor ng steps. Sana makarami kayo in one day. Ako hindi ko alam pero baka umabot ako ngayon ng 5,000 plus or 7,000 kasi may mga lakad-lakad na involved. Papunta sa doktor. Pero may gusto pa akong idagdag dito Listen to your body. Okay. Kailangan din alam po natin na sa age natin, like ako, like mga 40s pataas, kailangan ng exercise natin kung kaya ng may strength training ng konti. May konti pag matagal ka ng survivor, konting dumbbell. Huwag nang ipangbuhat yung kamay na ginamit sa surgery, okay? Huwag nang gamitin yon, okay? Delikado tayo doon. Yun lang munang isang kamay, okay? Exercise, and yung paa, kung ang surgery natin, kasi yung lymphedema, yung paa, nagkakaroon ng lymphedema usually kapag nag-surgery ng ovary, ano pa ba? Yung sa reproductive system, kasi yung singit naman ang natatanggalan ng lymph nodes. Kaya nagkakaroon ng accumulation ng liquid, okay? So, pero kung wala naman tayong ganung sitwasyon, baka naman pwede, okay? Magpapayo na sa doktor, okay? Magpapayo na kung anong exercises ang pwedeng gawin para meron pa rin tayong konting workout, okay? Hinay-hinay, ha? Hinay-hinay. Okay. Number 9, listen well to your doctors and listen to the situation. Kunyari, sinabi ng doktor, ganito yung treatment mo. Pupuntahan ka ng ganito, ganyan, ganyan. Then treatment, okay. Tapos after some time, sinabi niya, ay, wala daw pala silang ganyang equipment, so kailangan pupunta ka doon sa clinic, mas mahal. Tapos mag-iisip ka, teka muna, kung dati niya na itong ginagawa, ba't ngayon niya lang nalaman na wala na silang, yung tao niya, wala na palang ganito? Yung mag-iisip ka. Okay, kunyari, niresetahan ka, kaya dapat yung reseta, pipicturean nyo na rin. At tip na lang, picturean nyo na po yung reseta nyo kasi pag nabili nyo na lahat tapos hindi nyo mahagilap yung doktor, kailangan nyo bumili ulit ng, alam nyo kailangan nyo bumalik sa doktor, kunyari wala kayong pamasahe. At yung pa rin naman yung gamot. Baka dapat, tsaka din kailangan din sa senior citizen card, pag nawala yung reseta, at least meron kayo sa phone. Okay. Kung reseta, maganda pupunta pa rin sa doktor. Pero, may times na ako, may mga gamot ako na yun at yun pa rin. So, magandang, minsan nakikiusap, Dok, yun pa rin ba yung gamot? Pag sinabi ng doktor, yes. Dok, paying prescription, hindi nagpapadala or hindi mahagilap yung doktor o at least meron kang minsan kinakausap ko na lang sa drugstore, tingin naman, pagbili naman isa pa kasi wala pang pinapadala yung doktor yun pa rin naman yung gamot ko, hindi pa gumagaling minsan ganun. Pero maganda nagkumukonsulta pa rin sa doktor kasi baka iniba na yung prescription. Ngayon, sitwasyon din, kunyari marami kang gamot, bakit 100 lahat yan, Dok? Ang daming gamot. Para hindi tayo reseta ng reseta. Dok, ito po yung nireseta sa akin, ibang doktor, pwede ko ba itong pagsabayin? Ako nagpa-compare ko, ito para sa inflammation, ganito, ganito. Okay, sige, pwede yan. O kaya, Dok, ang dami ng mga iinimin ko, kumusta naman ang liver ko? Ako may tinanong akong doktor na gano'n sabi, kasi umiinom ka na ng ganito, ng minerals na ganito, yan ang maglilinis ng liver. Okay. Bisa kailangan talaga magtanong at makipag-dialogue na ano ang cause niyan. Kasi ako, nahihirapan ako makipag-usap sa doktor pag hindi sinasabi sa akin ng cause. Yung gamot lang ng gamot, parang ang focus sa laging sakit. I'll be honest, napipikon ako sa ganun. And, syempre, we have to be polite all the time. Pero recently, may isang doctor akong kinonsulta na matagal ko siyang hindi kinukonsulta na medyo naasar ako. Kasi, okay, sinabi yung cause, pero ganito. Pero somehow, hindi ako naniniwala. Tsaka, sobrang mahal na naman yung treatment. Tsaka, tinanong ko bago ako magtanong sa doktor, expect nyo na research ko na yan. Dok, ano mo ang mga bawal na pagkain? Walang diet restriction. Patay tayo dyan. Ayoko nung walang diet restriction kasi, especially kunyari, ano ba yung mga cases? Hindi lang cancer, balikan natin yung lymphedema. Lymphedema na lang. Alam niyo po ba na sa pag-aaral, 50% ng yung lymphatic system natin ay nasa gut. So may kinalaman dyan ng pagkain at may mga pagkain dapat talagang iwasan kapag meron ng problema sa lymph. Yung lymphedema, meron talaga. Sabi ko, sabi sa akin, wala. Patay tayo dyan. Puro gamot to, gamot. So, walang binigyan na exercises. Diyos ko, Panginoon ko, sabi ko, babalikan ko pa ba itong doktor na to? Actually, ibang doktor na yung pinuntahan kanina. Kasi, matuto po tayo magtanong at i-process natin yung mga sinasabi sa atin.
At saka, meron na po akong pag sobrang mahal ng treatment, hindi ko yan. Pag hindi ko yan kaya, hindi ko yung gagawin. Kasi yung quality of life mo, lahat na naubos, kakapila dito, kakagawa ng ganyan, kasi walang ibang pwedeng gumawa, ako lang. Kahit nga dito sa bahay, ako lang lahat gumagawa, ako nagtatrabaho, tapos nag-aral pa ako, kakagraduate ko lang. Tapos, naku, hindi ko na kayang gawin yan. Ang sinasabi ko lang kay God, Lord, pag etong treatment, may arrangement ako with God. Ganito, pag sobrang gastos, hindi yan kaya. Hindi ko yan gagawin. Hanap tayo ng ibang paraan. Kasi hindi ako naniniwala na yung conventional lang, yung road lang na tinuturo lagi sa atin, ito, yan lang. Hindi. Ang dami na pong matatalinong tao ngayon. And sabi ko, gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya. Pag gumaling, praise the Lord. Pag hindi gumaling, at least yung buhay ko, hindi naubos sa kakapila kung saan-saan. Okay, nagawa ko yung mga gusto kong gawin, dapat kong gawin. Tapos, yung quality of life ko maayos pa rin. At hindi naubos yung pinaghirapan mo sa kabibili ng gamot na after some time, wala ka naman din garantiya na hindi magre-recur. This is just how I think, ha? I'm not telling anyone to do what I do or to imitate me. This is just how I process things kasi I've been in this journey for almost 7 years. So, marami na ako nakita. Marami na akong nasaksihan na ang laki ng ginastos. Ito lang, recently, yung nabanggit ko lang yung friend ko, ang mahal na ospital, sobrang mahal, malapit dito. Lofty treatment, ang laki ng plano ng mga doktor. 1 week after ng surgery, sa cervical cancer, patay. Okay? Patay. Cervical cancer, ang mahal pa ng treatment. Ang lalim nga ng mga terminologies parang, wala, namatay din. Okay, so sabi ko, nagdadasal ako kanina, sabi ko, Panginoon, pasimplihin natin ang buhay. May part to yung sinabi ko, prayer ko na lang yung kay God, di ko na kukwento, personal na masyado. Pero Lord, pasimplihin natin. Ako sisikapin kong gawin ang lahat ng pwede kong gawin para gumaling, kain ng maayos. Tapos bukas may hike pa rin ako, tuloy ang buhay, kasi pumayag na may doktor ko. Pero may mga limitations lang ako. Pero yun nga, sabi ko, basta gawin natin ang lahat ng pwede natin gawin, especially sa pagkain, and then sa healthy lifestyle, I'm sure magkakaroon pa rin ng improvement kasi may mga tao nang gumaling. Sinisikap ko rin, marami pa akong ibang planong gawin for the cancer community na meron sa abroad, wala rito So pagdasal nyo na lang po ako, hindi ko muna ikukwento lahat, pero naway gabayan tayo ng Diyos, bless pa tayo ng mas mahabang buhay para magawa pa yung mga plano natin kasi marami pong nahihirapan sa gamutan ngayon dahil napakamahal talaga. Minsan nakikita ko dumadaing, gusto ko maiyak pag nababasa ko sa mga support groups Yung pumunta sa ganitong government official, hindi naman naaabutan. Pumunta sa ganito, hindi na makabalik bukas, walang pamasahe, ang pangit-pangit niya na. Hindi ko alam kung yayakapin ko o iiyak ako pag nababasa ko yung ganun Kasi sineseryoso ko yung mga ganung bagay. Pero, at the end of the day, I have to really remember, I'm not the savior of the world. And I'm also a patient on treatment. And lahat tayo umaasa sa pagkalinga ng Panginoon. Andiyan ang ating mga doktor para tayo gabayan. Pipili lang po tayo ng doktor na talagang jive tayo. At matuto tayo makinig. I-analyze yung mga dapat i-analyze. Okay? And then, magdadasal tayo lagi. Naggagabayan tayo ng Panginoon. In humility, Panginoon, gabayan mo po ako. Paano ko susundin ang sinasabi ng doktor? Paano ko itong pupondohan? Paano ko itong gagawin? Anong pagkain ang dapat kong kainin? It's hard to go through something as major as this, I'm talking about cancer treatment, kung wala ang presensya ng Panginoon. Okay? So, let's always remember to pray to God. Okay? So, yun yung number 9 natin. Number 10, piliin ang mga friends. I have a lot of friends on Facebook. Hindi lahat yun ay mga friends, yung iba yun acquaintances. Pero ang mga nakakaalam lang, pinagsasabihan ko lang ng mga latest update ay ang pastors ko sa Victory Ortigas, mga friends, and then yung mga sa Bible Seminary, and then my best friends and my nephews. Kasi minsan, kapag nagsabi ka, hindi lahat ng nagtatanong sa atin ay dapat na kwentuhan. Kasi minsan, ang isang tanong ay nasusundan ng isang tanong. Tapos kapag yun na lang ang nahuli mong chat, baka yun ang ma-retain sa memory niya, hindi nila alam na naka-recover ka na pala or lumala ka na pala. Kasi ang hirap din Pasimplihin natin ang buhay. Hindi kailangang
Paguri natin ang sarili natin sa kakachat kasi po tayo po ay mga on treatment. Okay? Alright. Piliin ng friends. Choose the people who will speak life into you. Okay? Umalis sa mga GC kung saan nasi-stress ka. Ako kung kailangan naman block po kayo ng tao. Huwag na kayo magpaparinig sa Facebook kasi hindi yung gawain ng taong matatapang at huwag na kayo if you want to address someone, do it in person or on the phone. Okay? Pero huwag nyo hindi nyo ma-address tapos hindi ma-address pinaringan sa Facebook. Huwag po ganon. Okay? If you want to, katulad isang araw may nakita ako, isa sa mga Facebook. Ang post niya, asama na ugali mo, sabi ko, sino na naman kaya kaaway nito? Huwag na pong gano'n. Pasimple natin ang buhay. Choose your friends and stick with them. Okay? Number 11, tuloy mga pangarap. Katatapos ko lang po ng pag-aaral ng cooking. Ako po ay certified cook na. Tuloy nyo lang po hanggat kaya. Pero give up ko na isang scholarship kasi kailangan ko magpahinga. Dahil medyo napuruhan yung kamay ko. Kailangan kong mag-therapy. Okay. Namagkasya. Okay. Tuloy yung mga pangarap and then tomorrow, pupunta pa rin po ako sa probinsya kasi may isa pa akong project doon. Okay, number 12, pray. Pray that God will sustain us financially and pray, na-mention ko na to kanina, that God will guide us. Magkaroon tayo ng magandang understanding with the Lord na, Panginoon, paano kung ito lang ang kaya? Paano kung hindi na kaya ng budget? Ano ang gagawin ko? Paano, Lord, kung hindi na kaya ng katawan? Ako, may nakita akong post kanina, sabi niya, bata pa, too young to die, but too tired to stay alive. Parang ganun. Kasi I think ang kapatid ay nakakimo. Ang hirap, no? Kaya ako, sabi ko, nag-decide ako, sa labanang ito, ako dapat ang pinakamalakas. Kaya nag-opt ako na hindi mag-chemo. And I thank God for sustaining me. It's been more than a year since the previous diagnosis. Etong bago. And okay naman ako. And then, namomonitor naman namin. And sinisikap ko sa lahat ng sa abot ng aking makakaya na manatiling malusog. Hindi perfect ang health ng maraming tao. Hindi perfect ang ating katawan. Hindi perfect ang ating diet. Hindi perfect ang ating choices. Hindi perfect ang mga iniisip natin lagi. Pero, we have to, ang tawag dito, cut yourself some slack. Pagpasensya din ng sarili, luwagan minsan ang restrictions, and manatiling tumatawag sa Diyos dahil ang Diyos na pwedeng gumabay sa atin every step of the way. Ang doktor, nandiyan dyan ang doktor, pero ang Diyos pa rin ang magbibigay sa atin ng guidance na mababangis at kagalingan. Okay? So, always pray to God. Alright? So, mga kapatid, yan po ang kwentuhan natin. Para sa mas marami pang tips, specifically for those, hindi ako anti-chemo, ha? And obviously, because meron tayong libro to support patients who are on treatment. Yung stage 3G, sa mga bumili, enjoy, happy reading, happy learning. Natutuwa ako sa mga nagbibigay ng feedback na, ma'am, nabasa ko to ganito. Oh, very good. Ma'am, ano itong ganito? Eto yan, yan. Nabasa niya raw dun sa libro at natutulong ongoing ginagamit sa treatment. Salamat sa inyong lahat. At natutuwa ako na proactive kayo sa inyong treatment. Meron kayong guide stage 3G. It's still on Shopee. Message me on Facebook for more information. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all. Stay safe. Keep on praying. Don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye. Bye-bye.